Umuwi ako ng Pilipinas, bit-bit ko yung 40,000. Nakinita Nadala mo na doon? Yes. Pinambayad ko pa sa hospital. Tinext ko siya. Meron akong product dito. Meron akong alige na pwede mong ibenta dyan. Subukan natin. Sabi niya, sige. Magkano ba? Sabi ko, 100 pesos. So, yung 1,000 nga na yun. 1,000? 1,000. Okay. Maliit pa lang nun kasi mura pa. Noong mga time na yun, baby pa si Clay. Kaya lang ngayon si Clay, 10 years old na. Okay. Kaya medyo mahal na. na yung mga ingredients and mataas na ang costing. After nun, yung 10 na yun, nadagdagan hanggang sa nakakuha na ako ng resellers sa iba't ibang lugar na pinapaship ko na. Hindi naman lahat ibibigay sa'yo. Nagdaan din yung pandemic, natigil lahat. Wala kaming shipping, hindi kami nakakapagpa-ship, hindi ako nakakapagtinda, hindi rin ako nakakapagluto. Siyempre, hindi naman ako huminto. Hindi ako sumuko. Kasi kung sumuko ako, baka walang Clay's food products. Kasi baka walang Clay's na nakilala. Masasabi ko na yung lahat ng dinaanan ko na yon, laban lang. Yung dating ang isang bote na order, nagdalawa, tuwang-tuwa na ako nun. Naging 3, hanggang sa dumami na dumami. Dumami na. Naging libo-libo siya bawat araw. She is a queen who built her own kingdom from the ground up, brick by brick, dream by dream. Dahil sa kanyang sipag at pangarap na makaahon sa kahirapan, nagtiyaga siyang palaguin ang kanyang negosyo. Nagsimula sa 10 bote ng crab paste, ngayon, umaabot na sa 7,000 na bote ang nabebenta niya araw-araw. Kaya naman, deserving siya sa titulong Alige Queen. Patunay na kapag may pangarap at may aksyon, sigurado ang pag-asenso. Asenso Pilipino. Good day mga ka-asenso, oras na para sa isang kwentong punong-puno ng inspirasyon, impormasyon at syempre, kwentong success. Ako po si Martin Javier, ang kaagapay nyo sa pag-asenso. Kasama natin ngayong araw ang isang queen of her own business. Nakilala online bilang Alige Queen. Nandito si Miss Mia Velasco Reyes. Miss Mia? Hi, good morning. Good morning. Thank you so much for being here. Ayan, Yes, ang daming welcome. na-inspire na sa kwento ninyo dito. Sige, mag-hi ka naman sa mga viewers natin na patuloy na i-inspire sa kwento mo. Hello mga kalige! Kamusta po kayo? Ako po ang inyong Alige Queen, Mia Velasco Reyes from Orani, Bataan. Ayan, baka pagkatapos nitong interview na to maging kaaligin na rin ako. Why not? Oo, syempre. Lalo na pag natikman mo yung ating pambansa Nako! alige. Okay, excited po ako dyan. Sana maambunan ako nitong mga aligay natin sa likod, mga crab paste. Naka-ready na. Naka-ready na! Yan ang gusto ko. So ma'am, syempre, nandito kami para malaman yung kwento ninyo. Kasi nagsimula itong kwento ninyo, hindi, kumbaga itong success nyo, hindi to aksidente. 'Di ba? College pa lang kayo, hustle na kayo, rumarakit na kayo. Bakit ganun yung naging attitude ninyo college pa lang? Siguro tinuruan din kami ng magulang ko na tumayo sa sarili namin paa. So from college, nagtitinda na rin ako. And then, hindi naman ako huminto kasi nga, yung social media, malakas din makabudol. So, kung ano yung trending noon, tinitinda ko. Lahat ng pwedeng itinda, lahat ng pwedeng i-post para kumita, ginagawa ko. So, during college, sideline ko yung pagtitinda hanggang sa graduate din ako. Actually, I'm graduated ng BS-HRM. So, related talaga sa naging negosyo ko ngayon. Yung aking pinag-aralan. Pero noon, kwento nyo naman ng konti, ano yung mga binibenta ninyo? Kasi syempre, online selling. So talaga noon, maalam na kayo sa online selling. Yes, kung ano yung mga trending like sabon, mga beauty products, perfume, mga toys, and then minsan mga pagkain din kung saan yung uso, kung ano yung trending kapag summer, ice candy, mga ganon. Dati meron pang mga distributor per area, kukunin ko yon. So, ibebenta ko yon para magkaroon din ako ng resellers, ganyan. So, lahat ng pwede. And then, yun, hanggang sa nakapagtrabaho naman din ako sa bangko as a bank teller. Even nagtatrabaho ako ng Monday to Friday, Saturday and Sunday. Nagtitinda ko. Kung ano yung product na from Pampanga, kasi doon ako na-assign, inuuwi ko sa Bataan. So, vice versa. Pagdating ko naman sa Pampanga, kung ano yung product ng Bataan,
idadaling ko ng Pampanga para ibenta. Yung ganong time, nasisave ko yung pamasahe ko. Ikaw pa lang nagpauso ng pasabay. Pasabay. Yes, Ganun. nagpapasabay ako. Lagi yon kahit saan ako magpunta. Kung ano yung produkto na galing, kunwari, Pampanga, Laguna, cake, egg pie, ganon. Lahat, buko pie. Kung ano yung pwede kong isabay para yung gas ko, yung mabawi ko. Kahit mga pang toll gate, ganyan. Para wala ka ng additional na gastos. Magagamit mo para sa pamilya mo rin. Pero nabalitaan ko, natigil itong online selling mo. Tapos nag-OFW ka sa Dubai. Bakit? Anong nangyari at kinailangan mong gawin yun? Noong time na yon, so nag-asawa na ako. Yung husband ko, nagtatrabaho siya sa barko. Kinailangan niya umuwi dahil sa mother-in-law ko na yung mama niya namatay. Nagkaroon siya ng pancreatic cancer. Pinilit niya umuwi, kaya lang natanggal siya sa lineup. And then natagalan siya dito magbakasyon sa Pilipinas. Dahil may Clay nga kami, may anak na ako, iniwan ko si Clay sa kasambahay, tsaka sa ate ko. And then sabi ko, ako muna yung mag-abroad. Ako muna yung susubok. Pumunta akong Dubai kasi akala ko yung buhay sa Dubai is talagang yung nakikita natin. Masaya, maganda, mabilis kumita ng pera. Yung pala, sa bawat ngiti, sa bawat mga post ng mga nakikita ko doon, may mga kanya-kanyang kwento pala. Kaya nakita ko yung buhay sa Dubai. Tsinaga ko yon kasi malay mo, isang araw meron akong magandang balita na meron akong magandang trabaho, malaking sweldo, na makukuha ko yung anak ko, makukuha ko rin asawa ko, magkakasama-sama kami. Pero dumating sa time na nagkasakit si Clay, kinailangan ko umuwi ng Pilipinas. Hindi ako nagtagal ng years sa Dubai. Umuwi ako. Pinauwi na rin ako ng parents ko kasi nga, kailangan ako ng anak ko. Umuwi ako ng Pilipinas, bit-bit ko yung 40,000. Nakinita mo na doon? Yes. Pinambayad ko pa sa hospital. Yes. And then, yun. So, baby pa si Clay nun. And then, sabi ko, itutuloy ko na yung pagtitinda ko. Itutuloy ko na lang yung pag-online ko. Kasama ko pa yung anak ko. Natuturuan ko pa yung anak ko. So, pagbalik mo, balik online selling ka na rin? Yes. Balik na lang ako sa pagtitinda. Nag-frozen ako. Yung mga frozen products. Iniikot ko yung Bataan. Magmi-meet up kami, plaza. Lahat ng mga bumibili sa akin. Ma'am, order po ako ng sausage, order po ako ng hotdog, order po ako ng ganun. Kung ano yung mga trending talaga. Tapos, once a week, i-deliver ko yon meet up sa bawat plaza. Magsisimula ako from Dinalupihan. Yes, may sasakyan ako. Lahat yon nakasakay na sasakyan. From Dinalupihan, sunod-sunod yung bayan na yon. Dinalupihan, Hermosa, Orani, Samal, Pilar, Balanga, hanggang sa saan yung merong order. Lahat yon 1 hour stop, 1 hour stop, 1 hour. Mag-apon, kasama ko din si Clay. Kasama mo rin yung anak mo? Kasama ko rin. Tsinaga ko yon. Nagpapaship din ako sa mga bus. Kung may mga order, chicharong bulaklak, binenta ko yan. Wow. Lahat na pwede talagang itinda. Napakarami naman na pinagdaanan mo na. At talagang, yung matatawag mo na hustle talaga. Diba? Pagkakailangan mo ng pera noon, hindi pa uso yung courier o siyempre, Wala pa, bus to bus pa lang. Mano-mano ang pag-distribute mo ng mga produkto. Paano ka nakarating sa Aligé? Then, may isa akong reseller. Ang sabi niya, anong produkto ang meron yung Orani na pwede kong dalhin dito sa Manila? Sabi ko, ano nga ba? Parang wala pa naman sumisikat. Parang walang nakikilala. Pero sagana ang Orani sa Yaman Dagat. Marami kaming alimango, sugpo, hipon, alimasag, mga seafoods talaga. Tahong, talaba. So sabi ko, kailangan meron ngang isa. And then, meron akong nakita na himayan na alimasag. Hinihiwalay ang crab fat sa crab meat. So yung crab meat, ayun yung kinakaning nila. Ayun yung ina-export, pinapadala sa ibang bansa na nakalata. And then yung crab fat, ayun yung ginagawang aligé. Crab paste. So, na-discover ko, nagluto ako ng una, konti lang muna. Tapos, yung message sa akin ng reseller ko na yun na anong product, tinext ko siya. Meron akong product dito. Meron akong aligé na pwede mong ibenta dyan. Subukan natin. Sabi niya, sige.
magkano ba? Sabi ko, 100 pesos. Sige, order ako ng 10 bottles. Sabi niya, o sige, kako, iluluto kita. Yung 10 bottles na yon ginawa ko. Actually, lagyanan pa namin nun yung natatanda mo ba noon yung peanut na plastic? Ganun pa yung lalagyanan nun. So, doon pa siya nakalagay. Ganun ko siya pinaship through bus. From Bataan to Manila. Wow. So, doon nagsimula yung 10 bottles na yon. And then, the next 3 days, naubos agad. Sabi niya, dagdagan ko na. Gawin ko ng 20. 20 bottles naman. Hanggang sa pinost ko na siya online. Hanggang sa na-market ko na siya. May umo-order. Sabi niya, paano ba kayo makaka-order ng ganyan? Kasi yung mga feedback ng mga customers na yon, pinopost ko. Siyempre, na-intriga yung mga tao. Chismosa. So, nagtatanong sila, ano yung produkto na yan? Though mayroon naman nagtitinda din sa amin, kasi nga mayroon din naman talagang himayan, pero kanya-kanyang luto. Kanya-kanyang market. So, wala kang mabibiling naka-bote. Wala Ganyan. pa. Teka, balikan ko lang, Miss Mia. Dun sa unang batch mo, magkano yung pinuhunan mo? So, yung 1,000 nga na yun. 1,000? 1,000. Okay. Maliit pa lang nun kasi mura pa. Noong mga time na yun, baby pa si Clay. Kaya lang ngayon si Clay, 10 years old na. Okay. Kaya medyo mahal na. na yung mga ingredients and mataas na ang costing. After nun, yung 10 na yun, nadagdagan hanggang sa nakakuha na ako ng resellers sa iba't ibang lugar na pinapaship ko na. So, ganun kumalat yung produkto mo. Ganun Yes. siya talagang, kumbaga, nag-spread at dun ka nakakuha ng customer sa iba't ibang lugar. Yes. Okay. Pagkatapos yun, tuloy-tuloy na ba? Hindi pa eh. Hindi pa. Siyempre, hindi naman lahat ibibigay sa'yo. Nagdaan din yung pandemic. Natigil lahat. Wala kaming shipping. Hindi kami nakakapagpa-ship. Hindi ako nakakapagtinda. Hindi rin ako nakakapagluto. Siyempre, hindi naman ako huminto. Racket pa rin. Tinda ako na alcohol, mask, face shield. Talaga? Niluluwas ko dito sa Manila para dalhin sa Bataan. So sa akin nag-order yung mga tao din. Pati mga alcohol. Grabe. Pati face shield. Na-scam Okay. pa nga ako sa face shield. Talaga? Yes. Lahat ng, tatanungin ko dapat kung ano yung mga challenges mo. Parang ito, lahat to challenges na napakarami sa pag-online selling lang, yung mga ganun. Sa mga nadaanan mo, ano yung masasabi mo na yung challenge o yung quote-unquote na failure na talagang nakapagpaangat sa'yo? Hindi ako sumuko. Kasi kung sumuko ako, baka walang Clay's food products. Kasi baka walang Clay's na nakilala. Masasabi ko na yung lahat ng dinaanan ko na yon, laban lang. Laban lang sa hamon ng buhay. Ganun talaga. Kung saan pupunta, alam ko naman na ginaguide ako ni Lord. At dun sa laban lang na yun, syempre, pinursu mo pa rin yung alige, Yes. yung crab paste. Kailan siya pumake up ulit, lumakas? After pandemic, tinuloy ko pa rin. Tinawagan ko yung mga courier na pwede na bang magpa-ship. Makakapasok na ba kayo sa mga bawat bayan? Sa mga nakaka-travel na ba? One time, sabi nung isang courier, "Ma'am, pwede na. Tara na." Sabi niya, magpa-ship na ulit tayo. Sabi niya gano'n. So, inano ko ulit. Tinuloy ko pa rin. Pero, back to scratch ako kasi nawala lahat sila. Yung iba walang puhunan. Yung iba nag-ibang lugar. Nag-market pa rin ako. After nun, na isang platform na nakilala yung Clay's. So, yun. Tuloy-tuloy na. Yung dating ang isang bote na order, nagdalawa, naging 3. Tuwan-tuwa na ako nun. Hanggang sa dumami na. Dumami na. Naging libo-libo siya bawat araw. Hindi kami natutulog. Talaga? Yung packaging namin, iba'y pang gabi, iba'y pang umaga. So, laging meron kaming shipping. Naranasan ko na magpa-ship na isang truck ng puro crab face. Wow. Yes. Okay. Malaking pasasalamat ko kasi nakilala yung Clay's. Nakita nila na yung produkto namin masarap, de kalidad, malinis. Kaya, thankful ako. Pero, syempre kapag lumalaki yung negosyo mo ng ganun, kumbaga, biglaan ba yung nangyari? Ilang buwan yung, kumbaga, yung paglago niya ulit? Ilang buwan yung span na yun? Siguro 2 to 3 months kasi may 2 to 3 months. may nag-trending akong videos na kumakain na alige. So parang naintriga nga yung mga tao. Inisip nila kung ano yung
nilalagay ko sa kanin. Oo. So, nag-order sila. Ang sabi nila dun sa mga umorder, masarap. Nagre-repeat order sila. Okay. Napopromote din. So, natutulungan ako mag-promote ng mga naka-order na. Teka, Miss Mia, napakabilis nung 2 to 3 months. Yes. Kumbaga, pag boom ng business, October ko siya in-upload. November, December, halos everyday na. Talagang daan-daan na yung pinapaship namin. paano kayo lalo dun sa mga, syempre yung mga available nyo na crab, na materyales, Yes. at saka yung personnel, yung manpower, Yes. paano kayo nakasabay dun? Ayun, siguro talagang marunong lang din akong humawak ng tao at saka makisama. Doon sa mga ingredients naman at saka sa raw mats, I'll make sure naman na meron kami ipapaship. Pero dumadating din sa point na nauubusan kami. So ang ginagawa ko, dahil nga matagal ako nagluluto ng crab base, alam ko na kung saan ang season ng alimasag. Actually, yung crab fat, galing siya sa taba ng alimasag. Hinihiwalay ang crab meat sa crab base. So, yung season ng alimasag for the month of ganito, alam ko kung nasa Bataan, nasa Sorsogon, nasa Kamsur, hanggang sa Bacolod, ganun. Iba-iba din. Okay. Iba-iba din. Teka, pinag-aralan mo ba to? O paano mo nalaman tong mga impormasyon na to? Actually, hindi na pag-aralan. Hindi na pag-aralan, sa Parang experience? yes. Ah, Experience talaga, masasabi ko. Kasi hindi ko naman malalaman kung totoo, hindi ko sinusubukan eh. sa lahat yun, napagdaanan mo yung mga lugar na yun, kaya na-identifyan mo na, okay, dito okay kumuha. Yes. Mga gantong material. Meron ako mga supplier na nakilala na may sarili ding planta. So, meron silang himaya ng alimasag. Galing. O, di ba? Kaka-hustle mo nun, kaka-travel mo, town after town, may mga nakukuha ka Yes. na Actually, impormasyon. pag pumunta akong Bicol Lead para mag-travel, para kausapin yung may-ari ng planta, magpakilala na ako po si ganito, na sana yung tiwala, ibigay nyo. Kasi tao sa tao ako lumalapit. Parang ganun. Yung talagang mindset ng pagiging raketera tsaka hustle, hindi talaga siya tumitigil, Hindi. ano? Yun talaga. Hindi nawawala eh. Curious kami, Miss Mia, nung nagbo-boom na yung alige, yung clays na crab paste, ano yung pinaka-malaking order, record-breaking para sa'yo, na nakuha mo? Noong July siya, June, 6-6. 6-6. Kasi, 6,000? 6-6 yung date. 6-6, Sa mga okay. platform kasi meron mga ganon. Yung mga sale, ganyan. Yeah, Okay. sale. June 6. 6. June, July. Yan, 2 month na yon nagkasunod. Yun yung talagang bumomba na umabot ng 7,800 isang araw. Isang araw lang namin yun. Sabi ko, paano natin gagawin to? Oo nga. Humingi ako, tumawag ako, nagbigay sila ng manager sa akin ng isang platform. Sabi ko, ma'am, dumami yung order. Pwede ba kaming bigyan ng ilang araw nito? Sabi niya naman, sige ma'am, papayagan ka niyan kasi alam naman namin na bugso yung order. Bigyan ka namin ng 1 week para mapaship lahat to. Sabi ko, pero kung kaya ko naman na magpaship ng mas marami, so 1,000 bottles every day, gagawin ko para matapos agad tong isang order. Kasi the next day, madadagdagan ulit eh. Correct. So, kinaya naman. Kinaya naman. Yes. Nalagpasan. Yes, nalagpasan. Nakakabilib yun. Kasi ang dami nun, 7,000 isang araw. Tapos nabanggit mo nga, hindi naman nagtatapos yun dun eh. Hindi. Kinabukasan Meron meron pa ulit. Okay, paano nyo kinaya? Saan kayo kumuha ng tao para dun, ma'am? Actually, kami ng night shift. So, iba yung pang morning, iba yung pang gabi, iba yung nagpapak, iba yung nagluluto. So, ginawa namin ng sistema para mabigay yung pangangailangan ng customer. Sayang ang momentum, nandito na tayo. Susuko pa ba tayo? Kaya laban. Ano gusto nyo kako? May trabaho o wala? Siyempre, meron. O go tayo. Ganon. So, inaano ko sila na mas masarap ang may trabaho kaysa wala. Tama. Kaysa matutulog ka, gigising ka, walang pera. O, eto may trabaho tayo. Sige, yun. Hindi ko sila, actually, libre na may foods nila. Kung kailangan nila magkape, kung panggabi, sige lang. Binibigay ko na may pangangailangan nila para naman, hindi naman sila, hindi sulit. Correct. Tsaka, kung nasa taas ka na, di ba, bakit ka pa titigil? Yes. Bakit ka pa dun titigil? Okay. Dun sa mga order mong yun, ano yung, so far, pinakamalayong lugar na
nakapagpadalahan mo ng crab paste? Naku, we do shipping nationwide. Nakikita ko naman, umabot pa ng Sultan Kudarat, pati sa Tawi-Tawi. Actually, yung aming products ay halal certified. So, pwede siya sa mga kapatid nating Muslim. Talaga? Yes. Okay. Kaya, ino-order naman nila para matikman nila. Kasi merong ibang mga tao na gusto, may mga tatak talaga. Sa dami na hindi na rin namin nababasa kung saan-saan pa. Pero Mindanao area halos napaship na namin. Luzon and Visayas area mas nakakapag-order din kami. Kasi sabik sila sa seafoods. And alam nila kapag seafoods, gawang Orani, Bataan. Okay. May chance ba na international? Yes, ayun. Yun yung goal natin. Sa tulong ng DTI, nakapagpa-FDA nga ako para makapagpa-ship ako international at mapasok ko yung ating product sa mall. Okay. Sige, mamaya natin pag-usapan yan. Ano yan? Gusto natin maraman yung mga goals mo para dito kasi mabilis talaga yung na lumalaki ito. Meron na bang mga celebrities na nakatikim na ng or mga personalities na nakatikim na ng Clay's crab paste? Actually, isa sa naging market ko yung mga celebrity. Talaga? Every time na mayroong ako nakikita na mga celebrity na kumakain ng crab paste or nag-order, pinapost ko. Kasi kung sila nasarapan, nagtiwala, kaya why not yung mga simpleng tao? Correct. So, kunwari, meron akong nakilala na medyo celebrity, binibigyan ko, even mga politics. So, pag natikman nila, tsaka pinipicture namin. So, sabi nila, oh, sarap nito pwede bang mag-order? So, ayun, nakikita naman nila. Nagme-message sila na nilagay ko sa kanin na mainit, ang sarap. So, yung mga feedback na yon nakakatulong sa akin to promote ng ating product. Oh, speaking of the products, eto na. Yes. Nandito, naka-display. Sige nga, isa-isahin natin itong mga produkto muna nandito. Alin dito yung simulan natin sa pinakamabenta? Nagsimula talaga kami sa ating Clay's crab paste. Ito yung spicy flavor at ito naman yung original flavor. Okay. Ayan, 220 grams. So from a plastic bottle, na nabago ko rin siya ng plastic bottle din pero meron naman siyang seal. Hanggang sa ngayon, nakabote na siya. Kasi mas napoprolong natin yung shelf life niya. Oh, shelf life niya. Tama. So, para mas tumagal dun sa mga mag-order. So, dalawang flavor meron tayo, yung spicy at saka yung original. And then, para sa mga gusto na mga tikim muna. Tikim muna? Yes, tikman ko muna. Ito yung 120 grams natin. Mayroon tayong original and spicy flavor din. Okay. Hindi kasi sila agad nagtitiwala, di ba? Tikman ko muna. Okay, meron po kaming ibibigay sa inyo. So, ito yung ating 120 grams. Ayan. Ganito lang po siya kalaki. Ayan. Ilang servings para matikman nyo po muna. Ayan. Ma-convince kayo na masarap nga talaga itong alige ni Miss Mia. O, di ba? Yan po. Ito po yung 120 grams. At this one po is 220 grams. Pagkatapos ka makalima nito, syempre bibili ka na ng malaki. Gusto mo spicy flavor. Ayan. Oh. Yan. Nakakatakam naman to. Pero, nakikita ko dito sa display natin, nag-transition ka na rin sa iba-iba pang mga produkto. Yes po. Okay. Ano yung mga produkto mo dito? Siyempre, dahil raketera ako, may mga taong naghahanap din ng ibang products. Hindi naman lahat kumakain ng alige, ng crab paste. Nagkaroon ako ng bagoong alamang. Dahil meron din sa amin, sa Bataan, ng mga bagoong. So, masarap din yung bagoong dito sa amin. Bagoong alamang. Ito yes. Yan. Ayan. Ito yung ating bagoong. Meron din tayong original and spicy flavor. Okay, this one is classic, sweet and spicy flavor. Okay, meron din, then naglagay din ako ng mini jar. So, ayun din. Same as, meron din 120 grams and this one is 220 grams. Ayan po. Ito yan. Ito yung bagoong alamang. Ito yung original flavor. Ayan, ito yung sweet and spicy. Sweet and spicy. Yun. Okay. So, and then, syempre, again, hindi pa rin ako na hinto. Nagkaroon naman tayo ng binurong hipon. Ano yung? Yes. Yung iba, hindi nila hipon. alam to. Yung iba, ang ginagamit is isda. Okay. Pero kami,
hipon ang nilalagay namin. This one is fermented siya, maasim. So, sausawan talaga siya. Kanin siya na fermented. Kanin. Yes, na may kasamang hipon. Wow. Masarap siya sa mga steamed vegetables, okra, sitaw, talong, gano'n. Then sa mga piritong isda, masarap din siya sa mga inihaw na liempo. Galing. Ito, tinawag, binurong hipon. O, ayan. Di ba? Sarap. So, ang strategy mo ngayon, meron ka ng ulam, meron May pa pwedeng i-pair. Yes, may sausawan din. May sausawan din, may bagoong ka pa. Pero hindi lang seafood, nakikita ko. And then after nun, may naghahanap ng mga isda din. So, nagkaroon tayo ng gourmet tinapa at saka toyo. Ayan. Yan. Yung original lang siya. Nilagay lang namin siya sa isang flavor. Kasi naglagay kami ng sili sa loob. Ikaw na lang yung ikaw na lang magpiga. Magpipiga. Para alam mo na lang kung ano yung anghang na gusto mo. Ah. So, gourmet toyo and yung tinapa. Ito, gourmet tinapa. O, di ba? Tinapang Gigi. Tinapang Gigi. Okay. May kanin ba dyan? May kanin ba dito? After that, syempre, again, dahil nga hindi ako humihinto, nagkaroon naman tayo ng adobong tahong. Adobong tahong. Yes. Meron tayong spicy and original. Sorry. It's okay. Adobong tahong? Oo nga, no? Ready to eat na yan. So, instant ulam na. Hindi ka na maghihimay. Hindi ka na mahirapan pa maghimay. Hindi ka na namalengke. Kakainin mo na lang yung adobong tahong. Ngayon lang ako nakakita na pinak na tahong na nakahiwalay na dun sa shell. Ngayon lang ako makakatikim ng adobong tahong. Kasi usually, may iba yung luto. Pero ito, adobong tahong. Yes. Recipe mo to? Yes. Miss Mia? Yes. Grabe. Teka. Hindi kami uminto. Oo Kasi nga. kung mayroong nagtatanong na tao, mo order, "Ma, meron ba kayong ganito? Meron po ba kayong ganito?" So sabi ko, why not? Try natin. So yung mga inaano kong products, yung meron nakukuha sa amin. Siyempre, para nakakatulong din ako sa paligid ko, sa bayan namin. Yeah. Sa mga taga-Orani. Sa mga taga-Orani. Yeah. So ayan din, within the area lang, para hindi na rin ako mahirapan pa maghanap ng raw at saka ng mga ingredients. So ayan, after that, na hindi pa rin natapos, nagkaroon naman tayo ng chicken pastil. Ayan na. Ito na yung pinakalas natin dahil Chicken pastil. Yes, nauso din online yung ating chicken pastil. We have spicy and original flavor. Chicken pastil. Hindi lang seafood, may chicken pastil na rin sila. Mabenta ba to? Yes, mabenta siya. Mabenta to? Yes. Grabe. Kasi instant ulam na din siya. Mabili din kami sa mga student. Kasi, syempre, wala nang time magluto. Ito, ulam na nila. So, hindi ka lang nakakatulong, kumbaga, hindi mo na natutulungan yung pamilya mo at yung estado ninyo sa buhay, kundi pati na rin yung mga taga-Orani natutulungan ninyo, feeling ko nabuboost din yung turismo. Yes. Di ba? Kasi dito mo lang ito mahahanap sa Orani, Bataan. Or minsan karamihan. may nagpupunta na ibang lugar, tatawag, nandito kami sa Bataan kasi gusto namin matikman yung ganito. Galing kami sa, for example, Las Casas, gano'n. Pwede ba kaming bumili? So, yun, hinahanap din yung clays. In terms of sa mga pampasalubong. Galing. That's why, napopromote din kasi namin siya. Ang lugar. Sa iba't ibang lugar. Ang galing. So, kumbaga, isa na kayo dun sa mga tourist spots. Talaga kailangan bago sila umalis dun, magsa-stop over sila sa inyo. Sometimes may ganun talagang dinadayo pa. Okay. Ito naman, I think na napagkwentuhan natin off-cam na nag-reach out sa'yo. Siyempre, pag lumalago yung business mo, lumalaki yung negosyo mo, kailangan mo ng, kumbaga, formal, katulong, katuwang, na magbibigay sa'yo ng impormasyon, magtuturo sa'yo ng tamang direksyon para sa pagpapalago ng negosyo. Nag-reach out sa'yo ang DTI. Ang DTI. Sige, Yes. ikwento mo sa amin. Una pa lang naman talaga, online seller pa lang ako. Niregister ko na yung Clay's online shop. Ayun talaga yung una ko niregister kasi gusto ko legal. Kasi nagtitinda ako. Nakikita ako sa social media. So, naka-DTI ako. Then, sabi ko, magtitinda na lang ako ng ating products. Kaso, pwede ba yung in general? Nagpunta ako sa DTI. Sabi niya, kung general yung natin, nagkaroon ako ng Clay's Mini Mart. Hindi pa siya as a food manufacturing of food products. Kasi,
tinitinda ko pa lang siya as a general. Mhm. Noong time na yon, sabi ko, parang parang hindi okay. Mhm. Kasi as a pagtitinda lang. Kaya sinubukan ko na siya as a food products. Sabi niya, mag-iiba tayo. So, iba yung DTI ko as a nagtitinda, Mhm. iba din yung as a food manufacturing. Oh. Yes. Nagpunta ako sa DTI. Actually, nakita niya nga ako na laging nagpo-post, laging may benta. So, in-explain niya yon na magkaiba nga dapat. Kasi, kung nasa store lang, kung nagtitinda lang, okay lang yung Minimart. Pero, own product mo yan eh. So, kailangan food manufacturing o food products. Doon na niya ako nag-start na tinulungan. Kasi sabi niya, ano bang plano mo? Sabi ko po, sa DTI, actually, thank you kay Ma'am Lauren, kay Ma'am Lauren Serrano Tuason. Siya talaga yung nag-message sa akin na from DTI Orani na sabi niya, may potential yung product mo. Sabi niya sa akin, bakit hindi natin ipasok sa DTI para i-assist kita? Doon na nagsimula lahat. Natulungan ako para matuto, natulungan niya ako sa mga bagay na, ganito pala dapat, ganun pala. Nag-start kami na sabi niya, bago ang lahat, kailangan mo mag-aral. In-enroll niya rin ako sa KMME, Kapatid Mentor Me. Naging produkto din yung ating products sa OTOP program. Ano yung auto program? One Town, One Product. Yun. Okay. Then, nagkaroon din kami ng mga seminars and trainings. Sinama din niya ako sa Propac, nitong latest sa Propac Thailand last year para maka-attend nung mayroon na akong planta. But then, ang sabi ko, the main goal, ma'am, is makapagpa-FDA ako. Kasi ito ang susi sa lahat. Sabi niya, mayroon ka bang lupa? Siyempre, to the rescue yung parents ko. Hiram muna, mama. Hiram muna, papa. Hiram muna ng lupa. Papatayuan ko ng factory. Okay. Nung pinapatayuan namin ng factory, sabi ko, ma'am, paano ako magsisimula? Sabi niya, kailangan muna nating i-sketch kung paano ang planta mo. Magkakaiba kasi siya. Hindi siya pwedeng, pag pinasok yung products, iba ang pasokan ng employee. Ganun, yung lutuan, sa packaging, sa cooling area. So, hiwa-hiwalay siya. Nagsabi niya, tulungan kita. Tapos, tinulungan din kami ng DOST. Pero mas siya sa DTI ang tumulong sa akin para mag-assist hanggang sa napatayo yung planta. Hanggang sa nag-resign siya dahil nanganak siya. Hanggang sa wala na siya sa DTI, tinutulungan niya pa rin ako. Yes, kasi sabi niya, kung ano ikaw, ayun ako. Kasi ikaw yung naturuan ko hanggang sa huli na nawala ako sa DTI. So, hanggang ngayon, nagre-reach out ako sa kanya, sa mga mini-mentor niya sa akin. Tulong. And then, yung DTI din. Pero, bago naman siya nag-resign sa DTI, nilipat niya rin naman ako sa DTI ng Balanga. Okay. Hinabiling niya naman ako na kung ano yung nasaan stage na kami. Dahil yung pagpapagawa ng planta, hindi naman siya 1 month lang. Tumagal din kami ng ilang months. Hanggang sa binisita siya ni DTI, chinek kung okay ba yung pagpapagawa, okay ba tong processing namin. And then, hanggang ngayon, hanggang sa naipasok ko na yung papel sa FDA, assisted pa din ako ni DTI. Talaga. Hanggang dun, hanggang dulo. Hanggang sa dulo. Sige. Balik lang tayo ng konti dun sa simula. Kasi maraming curious na mga ka-asenso natin na ano nga ba yung, kunwari, mag-i-enroll sila dun sa online course, yung KMME. Yes. Ayan. Ano ba yung matututunan nila dito? Ano yung ikaw mismo na naka-experience yun? Ano yung mga napulot mo dun? Actually, pag-aaral siya. Pumapasok kami every Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. Ganun siya katagal. Isa sa mga pag-aaralan nyo doon, para kayo nag-feasibility study, and then kung paano mag-market, paano mag-costing, maraming bagay kang matututunan doon kasi ituturo nila kung paano ka humandle ng own products mo, kung ikaw yung may-ari, paano yung sa mga employee din, kung ano mga sanghay ng gobyerno yung lalapitan mo,
kung ano yung mga karapatan mo, karapatan na employee, lahat yon ituturo nila sa iyo. Kaya malaking tulong yung pagpasok ko din sa KMME. Okay. Doon naman sa OTOP. OTOP. Ano naman yung advantage na yun na nabigay sa'yo, lalong-lalo na nung kumbaga lumalawak na yung business mo? Actually, yung sticker natin at saka yung logo ko, hindi siya ganyan nung una. So, tinulungan din ako ni DTI para ma-enhance yung ating sticker, mapaganda, mas colorful, mas attractive, mas catchy eye. So, yun. And naka-IPO na rin ang Clays sa tulong din ni DTI. So, atin lang ang Clays food products. Wala makakakuha ng iba. Wala makakuha. Even the Aligi Queen. Ang nag-iisang Aligi Queen. Naka-IPO na rin Yes, yan. naka-IPO na rin yun. Ano pakiramdam mo pag sinasabi sa'yo ng mga tao, Aligi Queen? Masarap sa pakiramdam kasi feeling ko, kapag nakita na nila ako, naisip na nila yung produkto ko. Kahit si Clay, sabi ko nga, swerte ng bata na to. Bata pa lang, kilala na siya. And thankful ako dahil nga naipangalan ko din kay Clay. Okay. Kung everyday ka inspired kasi nandyan yung pangalan ng anak mo. Okay. So, ngayon, meron ka ng planta. Ngayon, rolling na yung business mo. Tuloy-tuloy na. Tanong lang dun sa para dun sa mga viewers natin, curious kasi sila kung meron na bang na-investan, naipondar si Ma'am Mia ngayong lumalago na yung business niya? Meron naman po sa awa ng Diyos. Yung planta na yun, katas ng Clays. So, nung una talaga, sabi ko pa kay Ma'am Lauren, Ma'am, ang laki yatang halaga nito. Sabi ko, baka hindi ko kayanin kung ilang M to. Tapos sabi niya, gusto mo bang mag-loan? So, merong ina-offer din naman si DTI na sa mga loan. Sabi ko, Ma'am, maglo-loan ako. Kaso, hindi ko siya mapapatapos. Di, sayang ka ko, matutulog lang yung pera. Gamitin ko muna kaya ako sa hanap buhay. Baka doon sa Clays, baka lalong mas dumami. Pwede din naman. Sabi niya gano'n, ikaw bahala. So, sabi ko, gusto ko kasi pag nagpagawa ko ng planta, tuloy-tuloy. Ayoko ng 1 month, may stop, 2 months, tapos ipon ulit. Tapos sabi ko, wag ganun kasi nanghihinayang ako doon sa pera na nagtatagal. Though, alam ko naman na maganda ang pupuntahan, pero imbis na nakakatulong para mapaikot ko, malakas ang loob ko kapag syempre may balak ka. Mas malakas ang loob ko. So, yun, nasa mentality ko na mas maganda na napapaikot mo muna yung pera para mas kumita. And then, kung okay na siya, pwede ko na siyang ipagawa. So, ayun yung nagkaroon ako ng planta. Then, nakabili ako ng bahay, house and lot. Bahay na. Sa subdivision. Okay. May sasakyan na kami pang-deliver, pang-pick up ng mga bote. So, malaking tulong din. At saka yung araw-araw na panggastos namin, nasusustain naman. Ang ganda nung naging takbo, nung journey mo, magmula dun sa raketera ka nung college, nag-online selling, OFW. Ang trabaho mo dun, ma'am, ay waitress. Yes, Tama waitress ba? ako. Talaga? Di ako nahihiya. Kasi sinasabi nila, akala nila pag nasa Dubai maganda yung trabaho. Hindi lahat na nakikita sa social media, hindi ko kinahiya na naglalampaso ako, nagsiserve ako, hindi. Kasi at least ako marunong ako ng mga trabaho na yun. Tama. And kasi iniisip nila, yung yan, ganda yan, ganito. Tapos yung pala nagsiserve lang. Tapos sikat sa ganito yan. Tapos pagdating doon, ganito lang. It's okay. Marangal naman na trabaho. At least kumikita ako. Mas nakakahiya yung maarte ka. Tapos wala kang alam. So, Tsaka okay wala lang. ka namang inapakang tao. Yes. Diba? Lalo In the na yun. process. Yeah. Tsaka na-build din yung character mo further dun sa experience na yun. So, ang ganda kasi, mula doon, bumalik ka dito sa Pilipinas, nagsimula sa business, nung nag-crab pace na, nagsimula yung delivery mo, bus. Diba? Ikaw mismo naglalako at bus, dinadala mo sa Manila. Ngayon, meron ka ng planta, meron ka ng factory. I'm sure, yung buong pamilya mo, Clay, nanay mo, parents mo, your husband, very proud sila sa mga na-achieve nyo ngayon at syempre sa buhay na meron kayo ngayon. Ano yung sinasabi nila sa'yo ngayong nakukuha nyo na lahat ng mga blessings na to? Actually, hindi naman siya totaling nasasabi. Pero alam ko naman na pinaparamdam nila na yung support nila
nandun sa akin. For example, may trade fair. Kailangan ko rin ng tao. Sinasamahan kasi namin lahat ng mga trade fair para lalong makilala yung product natin. Nagte-trade fair ka pa rin? Yes. Saang SM din ako napupunta. Mhm. Last nitong February, nitong last March 26 to April 1, nasa SM San Pablo ako. Ako mismo nagtitinda. Ako mismo nag-aalok sa mga taga San Pablo ng products natin. Very hands-on ako sa ganun kasi alam ko kung paano itinda yung produkto ko. Kasi alam ko naman masarap eh. Alam ko naman na hindi ako mapapahiya eh. So, then, meron na kaming every month na trade fair. Yung iniiwanan ko, na pagkakatiwalaan ko din yung family ko na magbantay sa planta or merong kailangan bilhin, merong kailangan ingredients. So, natutulungan din naman nila ako. Talagang support ang kailangan para maging success din naman yung isang negosyo. Oo. Ang galing. Di tumitigil yung hustle, yung sipag, kahit na napakarami mo nang na-achieve. Pero, let's say in the next 2 years, 3 years, 5 years, ano yung na-envision mo para dito sa Clays? Makapagpa-ship tayo international at papasok ko sa mall. Kasi ang dami nating kababayan na nasa ibang bansa. Sabik nang makita sa mall or sa ibang lugar yung Clays. Kasi ang mahal daw ng seafoods sa ibang bansa. Tama. So sila, kapag umuwi ng Pilipinas, dala-dala yung pabalik abroad yung Clays. Ibabubble wrap namin, ilalagay nila sa bagahe, and then nasa ref lang daw nila. It feels na para na rin daw silang nasa Orani. Correct. And then, yun nga, mas mura nilang nakukuha sa akin, unlike nabibili sila ng seafoods sa ibang bansa. And then, ang goal ko is makapag-deliver tayo sa buong mundo. Sa buong mundo. Why not? Mangarap. Oh, may isang tanong ako. Ano yung unang bansa na pagde-deliveran mo? Kapag ka na-approve international, pwede ka na mag-ship? Mas maganda siguro madala natin yan sa Asia muna. Asia? Okay. Kasi unang-una, nung na-try namin siya sa Japan, ang sarap niya sa ramen. Uy! Yes, sinama talaga. namin. So, pwede nating itry o pwede tayo makipag-collaborate doon sa mga nasa Japan na pwedeng ilagay yung ating crab base sa ramen, and then even sa Korea, masarap din siya sa mga samji. Oh. Yes. Sinusubukan namin yun para din naman matikman namin kung pwede yung product natin na i-market sa ibang bansa. Correct. Sinusubukan nyo na Yes, rin. sinusubukan din namin para din naman malaman natin, pwede pala. Baka magkaroon na tayo ng crab paste ramen. Diba? Sa Japan. Diba? In Malay the near mo. future. Oh. Diba? Yan yung nakaka-proud pag nangyari yan. Siyempre, dala-dala mo yung, hindi lang yung negosyo mo, hindi lang yung pangalan ng Orani, pero, kumbaga, Pilipinas yung nire-represent mo Yes. sa mga sitwasyong gano'n. Very proud. Kasi kapag nagta-travel din kami, dala-dala ko siya, pinipicturean ko siya kung saang bansa para nakikita nila na, pwede pala talagang dalhin yung kahit naka-bottled. Pwede siyang dalhin sa ibang bansa. Pwede dalhin. Basta ilalagay lang natin siya sa bubble wrap at saka ibabagahe. Okay. I-check-in natin. Oh, tsaka matatravel mo yan. Yes. Matagal ang shelf Pag life. wala nga kaming ulam din, sasabi lang na nasa ibang bansa ako, wala kang ulam. Yan na yung ulam Yan na. namin. Tama. Breakfast. Correct. Sa hotel, ayan, Oo. dala na. Hindi kami nahihirapan. Hindi ako magugutom. May dala akong ulam eh. Correct. Hindi ka pa ma-hassle bumili Yes. sa labas, ano? Rice lang. Rice lang ang kulang. Okay. So, ito naman, ngayon, nasa posisyon ka na pupwede ka na magbigay ng tips kasi ang dami mo nang pinagdaanan. Ano yung ipapayo mo dun sa mga nagbabalak mag-negosyo? Yung mga magsisimula pa lang na hindi makakuha ng push para simulan yung negosyo nila. Ano yung payo mo? Masasabi ko lang po na dapat consistent kayo sa paghahanap buhay. Dapat tuloy-tuloy kasi hindi yan nakukuha sa isa lang. Hindi yan nakukuha ng isang araw lang. Hindi yan nakukuha na bukas, okay na. May benta ka na, mayaman ka na. Hindi. Lahat yan dumadaan sa proseso. Kaya wag susuko. Laban lang tayo. Kasi wala nang mangyayari kapag sinukuan natin. Kung sumuko ako, hindi ko makukuha yung gusto ko na meron ako ngayon. Kaya sa mga naghahanap buhay po dyan o gusto maghanap buhay, nandito talaga yung pera.
Kasi ikaw mismo ang magdadala kung anong meron ang produkto mo. Ikaw ang magpapakilala kung anong produkto meron ka. Kung gaano kalinis, kasarap, kung gaano mo mapapakilala ang isang produkto, ikaw ang magdadala. Kaya para sa mga nagnenegosyo po dyan, kung anong nasa puso mo, kung anong laman ng puso mo, pakita mo sa tao. Dahil dadating yung time, magtatagumpay ka. There you go. Ang nag-iisang Aligi Queen, Miss Mia, maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you so much for joining us here. Huli na lang pala, imbitahan mo yung mga kaasenso natin, saan nila mahahanap itong Clays. Sa mga kaasenso po natin, pwede po kayo mag-order o pwede nyo po tingnan ang aming page dito sa ating Clays Pure Crab page. Iyan po ang ating FB page. Pwede din po sa aking personal na account, Mia Velasco Reyes. Pwede din po kayong umorder sa mga platform natin. Meron po tayong Clays Food Products at Clays Mini Mart. Hanapin nyo lang po. At sa mga nanonood po dyan na wala naman pong platform, pwede po kayo mag-order sa ating contact number na 0916-218-8346. Miss Mia, maraming salamat Thank you po. po ulit, Sir Martin. Ayan, ang Aligi Queen, kinakabahan pa siya niyan, pero napaka-inspiring nung istorya na hinihatid mo sa amin dito. Maraming salamat, Miss Mia. Thank you din, sir. Sana po sa lahat na nanonood, may nakuha po kayong aral at naging inspirasyon po ako sa inyo. Panigurado yan, panigurado yan. Okay, mga kaasenso, kagaya ni Mia, pwede rin tayo maging kings and queens ng sarili nating negosyo dahil pag ninegosyo ay parang pagtatayo ng sarili mong maliit na kaharian. You are the ruler, the decision maker, the heart that keeps it all alive. And even if you start small, with patience in your hands and passion in your soul, you can build and grow your own business, your own kingdom. At sa tulong ng mga programa ng Department of Trade and Industry, naniniwala akong kaya mo rin. Ako po si Martin Javier at ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng bawat pamilyang Pilipino.